So, sabi mo gusto mong bumalik yung lakas mo, gusto mong lumakas ka ulit. O, mangyayari yung pagka marunong kang sumunod, kailangan mo magpa-doktor, magpa-ospital, tapos uminom ng tuloy-tuloy na gamot. Babalik ka sa, may pag-asa ka na bumalik sa dati yung kalusugan mo. Gusto mo ba yun? Kaya lang, baka mamaya dyan, hindi ka na naman susunod. Kasi pag naalala mo si nanay mo, nanay Marita, o di ba? Ang daming gustong tumulong at nagkukumbinsi na ipa-doktor, ipa-ospital, di ba? Kailan ka pumayag at saka si Nanay Marita, di ba, nung sa mga huling sandali na. Huli na ang lahat, di ba, no? Kaya siya namatay. Ngayon, mangyayari din sa iyo yan kapag ka ganun din ang ginawa mong katigasan ng ulo. Gusto mo pa bang mabuhay? Ha? Sigurado ka, bakit gusto mo pa mabuhay? Bakit? Hindi ako pamilya. Ha? Hindi ako pamilya. Gusto mo mabuhay. May mga pagkakataon ba na naalala mo lahat ng sinasabi ni Kuya Ka-Business sa'yo? Kuya. Ha? May sama ka ba ng loob sa akin? Ha? Kakataon na. Wala kang sama ng loob sa akin. Ako. Ako rin, wala rin sama ng loob sa'yo. Nung panahon lang na matigas ang ulo mo, naiinis ako ron. Pero hanggang doon lang yun, hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob. Ngayon, ang dahilan kung bakit ako nandito, yun na nga, itutuloy ko na. May nag-send sa akin ng picture, kaya nalaman ko na ganyan ang kondisyon mo. Hindi kita kayang tiisin. Sa huling pagkakataon, man lang sana, pakinggan mo ko, ipapa-hospital kita, ipapagamot kita, tutulungan kita. Sumunod ka sa akin. Huwag mo kong pahirapan. Nahirap din yung ako na tumutulong. Tapos ako pang kukonsumihin mo. Ako pa ang nagiging masama minsan, di ba? Oh, nakahanda ka bang sumunod sa akin? Sigurado ka? Kukunin kita rito. Ano ba sabi ni Ate Jen? Asan ba si Ate Jen? Anong oras pupunta rito? Usapang matino yan ha. Ngayon kung halimbawa susuway ka dyan, wala akong magagawa. Papabayaan ulit kita. Diba? Kasi alam nga namang pinili kita. Gusto mo pa mabuhay? Ha? Bakit? Nakakaramdam ka na ba na malapit ka ng mamatay? Hindi? Ibig sabihin ay malaki ang iyong pag-asa na babalik pa ulit sa dati yung kalusugan mo. Oo. Na-realize mo na ba, napatunayan mo na sa sarili mo na yung mga pagpapayo sa iyo ng mga tumutulong katulad ko, yung iba pa ay tama at totoo. Ha? Oo. Yun ang nagiging problema kasi. Kakaroon ka na sarili mong ibang isipan. O pupuntahan ko muna si Ate Inday. Tapos balikan kita rito ha. Paalam ko lang sa kanya yung plano ko sa iyo. Ha? Saka mag-uusap din kami ha. Saglit lang ako. Ha? Ano to, pagkain mo to? May nagbigay? Ano yan? Tinapay oh. Okay mo. Anong oras ba pumupunta rito si Ate Inday para painumin ka ng gamot? Nasa kanya ba yung mga gamot? Alas 3? Oras na ba? Anong oras na boss? I-relo kayo dyan. Ano? Ha? Dahil niya po yung kumpleto. Ano? Yung kumpleto kabuuan. Ng gamot? Opo. Nasa kanya? Hindi, malalaman ko na may pupuntahan ko siya. Ayun na, dito ka lang ha. Bagay, hindi ka na rin naman pala makaalis dyan. Ayan. Babalik ako, saglit lang. Yan na mga ka-business, puntahan ko lang si Ate Inday.
siyempre, para malaman pa natin iba pang impormasyon, ano po, business patungkol dito sa kalagayan sitwasyon ni Jonathan, gawa ng nabanggit niya na pinadoktor na raw. Ayun nga, may mga reseta o may mga gamot na. Salamat naman Ate Inday, salamat ate ha. Ayun, salamat. Hindi naman makakalimutan ng Panginoon Diyos natin yung ganyang malasakit sa kapwa natin, lalo pangat ganyan ang kalagayan. Saglit lang mga kabisnes, balikan ko po kayo. Punta ko si ate. Pagpalain ng may kapal, sa bawat araw nagdaan. Yan na mga kabisnes, andito na tayo. Doon daw si Ate Inday, papagawa na naman ang kanyang mga paupahan po yan. Maraming bahay yan, mayaman yan si Ate Inday. Kabisnes po. Saglit. May istorbo. Ang kanyang mga diskarte niya, mga paupahan naman po, mga kabisnes. Dami na yan. Yung ibang mga inupahan natin noon na para tirahan ni Jonathan tsaka nung kanyang nanay, si Nanay Marita, ay siya may-ari. Ang lakas ng sounds. Mike Suyo. Ayun. Ay, salamat. Ate Inday, may istorbo ka sandali ha. Pasensya ka na ha. Eh, ganito po. Kasi gusto niya pumunta sa iyo. Sino? Jonathan, kanina nag-live ako. Dito tayo. Ayan, dyan ka na lang. Galing ako rin sa kanya. Oh. Ngayon, kaya ko naman nalaman. Ay, galing ka doon? Opo, kaya ko naman po nalaman Kasi yung... nag-live ako. Hindi ko napanood yung live Ay, mo. hindi Kaya ko nalaman yung kanyang sitwasyon, kalagayan, Iba na dahil may talaga. nag-send ng picture sa akin Iba na po. na follower din. Hindi ko lang nakakita ang pangalan eh. Sa Messenger. Ngayon, pinuntahan ko na, galing na ako ron. At sobrang Payat na po. palunos-lunos yung kalagayan niya. And kinausap ko na rin po. At mukha namang yata, desidido siyang magpagamot o sumunod sa mga proseso ng gamutan, magpapa-hospital. Ayaw niya magpatulok ng dextrose. Tinamaan na magaling. Sinasabi ko bakit daw. Ayaw niya kasi nung si Nanay Marita nung nalagyan daw ng dextrose, namatay. Sabi niya sa akin. Sabi ko, paano yan? Yan ang malaking problema yan. Sabi ng doktor, kailangan resitahan na natin to ng ng gamot para makainom ng gamot. Yun yung doon. Kasi pag inanuhan ng dextrose, kasi mahina na nga siya, ayaw niya. Oh, sana kasi para man lang sana. Ayaw niya. Tapos ngayon, ang nakiusap siya, sabi niya kay Kuya Kabisnes, Ate Jenny, doon daw siya, tapos pati pagligo daw, doon daw siya maliligo sa inyo. Sabi niya. Oo, sabi niya kanina. Wala naman nabanggit sa akin kanina, wala. nagulat kasi Bawal hindi mo na ako nagpakita kagad eh. Malayo, pinagmasdan ko siya ng hindi niya ako napapansin. Nadudurog yung puso ko, bagaman nabubuisit at naiinis ako, Dito niya, na rin. hindi ko matiis. Sobra na talaga. Pumayat lalo. Pumayat. Butot balat na nga lang eh. Yun nga. Dito niya, tsaka yung mga braso niya. Pag lalo na pag inanuhan siya, yung bilingisan siya, mas ayaw niya pabihis din eh. May mga damit man ako dyan na Yung huling yung huling pagkakataon na nagkaroon tayo ng pag-uusap dahil doon sa pagpapagamot niya sa barangay, naituloy ba yon? Hindi. Sa barangay wala po. Hindi rin? Hindi, naanuhan ko siya ng yung gamot doon sa may sa may health center sa may Tala. Oo nga po, pero ibig ko Kaso sabihin, ayaw niyang tumuloy ng gamot. hindi tuloy-tuloy. Hindi, isang beses lang. Simula lang doon nung pinainom sa doktor, pag kami na ni Kuya Renji, hindi na siya uminom. Ayan ang Ayaw sinasabi na ko. po niya uminom Yan ang ng problema dyan mga ka-business. Kaya
sana naman ay wag nyo rin naman kaming husgahan ng mga nagsisikap na matulungan, no? Si Jonathan. Noon pa, panahon pa ni Nanay Marita, yan ang problema talaga eh. Kasi nga, meron siyang mentalidad na pagka dinala sa ospital, mamamatay yung tao. Yung ganon. Ganon. Yung pumunta kami doon, ang sabi niya sa akin, sabi ng doktor, kailangan natin to na lagyan ng ng dextrose. Sabi ko, sige Chu, magpalagay ka na Chu. Sabi niya, ayaw puti kasi yung nanay ko, nilagyan si Nanay Marita ng dextrose na matay. Sabi niya, kaya yun, sabi ng doktor, anuhan na lang natin to ng gamot. So, karito, tigay, minahirapan ako sa camera. Resitahan natin to ng gamot. Sabi ko. Ngayon, ganito, Niya. kinausap ko po siya na sabi ko, sa huling pagkakataon ka ko, kung gusto mo pang mabuhay, ay makikinig ka sa lahat ng ipapayo. Siyempre, gagawin, lalo na sa gamutan, susunod ka kako. Sabi niya, oo daw. Ngayon, ako naman, ay gusto ko sanang, kahit nasuntok sa buwan, ay kahit maliit ang chance, ay gusto kong magpakasakali na baka ito ay sumunod Ganun na. naman po talaga kasi sabi ko nga sa kanya kasi kanina sabi ko lumapit ka na kay Lord, humingi ka ng sorry o ano ba Pindaraan ka ko na nga, sabi ko nga po na humingi na siya ng tawad bakit kay may pakiramdam ka baka ako na mamamatay ka na? Lord. Kasi na iba na yung mga panay-panay na tanong ng oras. Ganun. Sabi niya sa akin, wala naman daw, gusto niya parang mabuhay. Gusto niya bumalik yung lakas niya. So parang Tapos nung sinusubukan ko lang kung... nakaraan, sabi niya sa akin, ate, ayaw ko na. O sige, ikaw muna. Ayaw na daw niya. Kasi Oo. gusto na daw niyang kasi wala na daw saysay ang buhay ni Jonathan. Sabi niya wala na po saysay ang buhay ko kasi wala na si nanay, wala akong mga kamag-anak, pati kapatid, pati mga daw niya mga... Parehas kasi kami Oo. makwento kaya Wala hindi na. kakasabay ng istorya ba? Bisaya po ka din ako. Bisayang Oh, dakpo. Bisayang dakpo man di ay. Ganun. So ngayon ganere. Kukunin ko siya, didiretso ko ng ospital. Tapos, kaya lang, ang problema kasi niyan, ganito, sa bagay, wala naman na siyang kamag-anak na nagpapakilala pati, no? Wala pati kapatid, wala. So wala tayong alalahanin pagdating doon sa tinatawag na Weber. Oo, kasi pipirma ka lang naman. Kasi siya, no read, no write siya eh. Kaya hindi siya makapag-ulat. Anyway, may vlog naman tayo eh. Wala naman, hindi naman masama yung layunin natin eh. Hindi naman Ay, naalala ko kasi baka mamaya, kung kailan nadala ron, saka nakigok. Eh ako sisihin ng mga Yun din po ang iniisip ko kasi balak ko sa Kamag-anak. kanya. Di ba Lunes bukas. Opo. Pupunta po ako sana sa DSWD kasi hingi naman po ako ng tulong para kay Jonathan, para ang gusto ko masave yung buhay ni Jonathan. Ngayon, sabi naman ni Jonathan sa akin, nakiusap siya kanina sa live ko na si Jeannie kay Kuya Ka Business at si Jeannie, sabi niya sa akin, kung anong na kay Kuya Ka Business, sabi niya, doon na lang daw siya ng tulong para daw siya yung tawag doon, gusto pa daw niyang bumaligtas, doon daw siya maliligo sa iyo. Doon daw din siya titira sa iyo. Doon daw din po siya titira sa iyo, Kuya Ka Business. Yun sabi ni Jonathan. Hindi, ang gagawin ko dyan ganito. I-emergency ko po yan, mga ka-business naming minamahal. Emergency para diretso admit. Tapos wala na siyang palag kung anong gagawin sa kanya doon. Lahat naman, magkakaroon naman ng medical general check-up yan eh. Lahat. So yun, Pero may na po siya yung tawag doon, yung sa record po, nandiyan naman po sa akin. At saka yung Sa hospital niyo po ba din? Dito lang? Opo, sa Tala. Okay naman dyan. Okay naman po. Masikaso din naman po sila. Okay naman din naman po din sila pabaya. Lagi naman po, chinecheck si Jo. Kaso lang, si Jonathan lang kasi ayaw magpalagay ng dextrose. Public yan na ate dyan. Opo. Pero sa ngayon, pwede na siguro yan kung halimbawa na siya, yung Oo. supilit siya. So paano, yun lang, in-inform lang kita para hindi ka Salamat naman po din Kuya business kung ganun po ang mangyari po kay Chuka para lang po. Hindi ko matiis. Yun ang kagustuhan niya po eh. Hindi kaya ng dibdib ko eh. Pagka nakakainis, pagka maalala mo yung mga dati, pero balingwalain na natin Ay, yun. wala na yun, wala bang ano yun. Set aside na natin yun ang importante. Na maano siya. Magbakasakali tayo. Hindi pa naman huli ang lahat. Opo, mali mo gumaling pa po siya. Humihinga pa eh. Oo, minsan gumagano. Kala ko nga kanina patay na eh, kasi nakayukyuk. Hindi, minsan gumaganon po siya. Hinahabol yung hininga.
So ano po pala yung banggit ng anong pina-check up mo? Anong sabi ng doktor? Ano yung kondisyon niya? Ano yung mga problema sa kanyang sistema? Sa ano niya, sa kidney niya. Kidney. Oo, ano, apektado na po. Tapos yung ano, sa bagat niya po. Anong sabi sa kidney? Lala na daw po yung Malala na. Oo, malala na po. Ano ba yung kidney? Di ba bato? Opo, malala na din po. Tapos namamaga na din po yung puso niya. Tapos lumalaki. Lumalaki na din yung puso ni Jonathan. Tapos yung sa x-ray naman niya, yung ano niya sa baga niya. Malala na rin yung kondisyon ng puso niya. Ganun po, apektado na rin. Tapos ano pa po? Tapos yung ano niya, parang may ano na rin siya ng diabetic pill. Sa ano niya, sa pagsusugat. Positibo siya sa diabetes. Ganun po. Then, Sabi ng doktor, ano kaya level? Kasi may mga level yan eh. Malala na rin ba? ano naman, yung hindi naman siya. Pero yung sa ano niya, yung sa puso niya, Opo. lumalaki. Hmm. Yung sabi ng doktor na, So ano raw ang mga cost nun? Sa pagkain. Sa pagkain. Mahilig kasi sila sa ano. yung mga junk food, mga soft drinks, ganyan. Ayun, may junk food siya naman doon. Bawal. Yun daw ang gusto niyang kainin kumpara doon sa lutong ulam tsaka Ayun, yun kanin. nga ang ginaano, pinihiisang kasi ayaw rin niyang kumain eh. Binibilang ko ng yung gulay, ayaw niya. Gusto niya yung ganyan, yung mga pinapipili. Yung nakaraan, yung paido. Tapos nakaraan, nagpili ng isda. Tapos wala. Sabi ko, wala siya ako mapili kayo. Sarado yung mga ano kahapon. Ang problema nito, hindi siya makatayo. Meron ka bang short dyan? Mayroon po. Na hindi na ginagamit. Walang short, walang salawal. Bilay! Bilay! Siguro mga dalawa te. Ay, isa lang naman dyan ko na ano, nabili ko sa Hindi, yung ano lang, yung mga luma na, yung hindi na, yung kasya sa kanya. Importante, malagyan ko lang ng salawal. yung short na. Yung short mo, Basta may bakit? Na hindi na ginagamit. Pwede yun, para komportable siya. Kasi yung short ng mga babae, maano sa balat, Mayroon ako dyan nga ano na maluwag kay Joe. malamig sa balat ba? Kasi kaya niya raw tinanggal kasi nakakatihan. Pag umiihi siya, Nakaraan po kasi yan. Yan, ito po. Ay, kesa bibili pa tayo mga ka-business, eh, eto na. Meron naman pala eh. meron. May pera na laglag eh. Ako na po. Yan, yan. Yan, kasi pa. Kanino ba yung perang nalaglag? Akin po yun. Hindi ba akin Ay, yan? hindi. Sa akin. Joke lang. Then, oh, 500. Tika, may 500 ako. Meron ako. Yan. Hindi, di pang snack. Hindi, ito yung sa akin. Tapos ito pa snack. Hindi na malikmata lang. Naniguro lang ako kasi pang diesel ko yun. Binigay ni... Ito po yun, ano yung, yan, pag ganyan siya. Ito pwede rin. Nagkagawan pa dun sa nalaglag Ayun na yung pera. mali ko eh. Ano, okay na yan. Ito lang. Ito. Hindi para ano, sa itim din ang kalit niya. Sige, sige. Yan. Ano ba to? Bagong bili o bagong laba? Bagong bili. Bagong bili. Melon amoy. Okay, ano yan, ano naman yan ba? Okay, Ha? okay po. Sa okay po. Ano, sasamahan mo ko ron? Ha? O diyan ka lang. Sige, may ginagawa ka yata. Na-store po ka na. Ano ko na? Pagawa. Oh, salamat ha. Thank you. Pakisabi kay kuya, thank you sa asawa mo. Salamat. Pasensya na sa bala. Tara po. Hirap talaga may counter yung ano mga ka-business, yung madaldal din. Hirap taglay. Ayan, balikan. Balik tayo doon kay Jonathan, mga ka-business. Balikan natin, medyo ano na, ako na oh. Tapos ng oras eh. Lasing ko na agad. Kanina, stress pa lang ah. Ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan. Pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan. Yo! Ito, may nanghiram ako ng ano, nanghingi pala ito short, isuot mo. Tapos magpalit ka na rin ng t-shirt ha. Galing ito kay ano, kay Ate Jen, kay Ate Inday.
Kaya mo? Ngayon, ganito, Jo. Sige, suot mo muna yan. Yung shirt muna. Yung shirt, ito muna. Sa lawal. Nakikita yung ano mo, pututoy mo dyan pag nakakaligtaan mong ibaba yung t-shirt mo. Ako lang marunong. Ha? Sa kanya. Hindi. Di ba sabi mo magpapatulong ka sa akin? Medyo matagal. Ha? Medyo matagal yan. Anong medyo matagal? Hindi mahirap yan. Paano mahirap? Kung bihira ka ikaw tutulungan, ikaw nagtatanong kung mahirap o hindi. Ganito. Ang paprangkahin na kita, ang gagawin kong tulong sa'yo, didiretso kita sa ospital. Kasi wala naman ako magagawa dyan sa kalagayan mo, kundi ospital lang ang makakatulong sa'yo dyan eh. Doktor, para gumaling ka. Papayag ka ba? Ayan, naka-video tayo ha. Papayag ka. Ha? Sigurado ka? O sige, punta na tayo ngayon sa ospital. Isuot mo yung short, tapos magpalit ka ng t-shirt. Doon gagaling ka, may pag-asa kang bumalik ulit sa dati yung iyong lakas at humaba pa yung buhay mo. Ngayon, kung hindi ka pa rin makikinig sa akin sa pagkakataon na to, wala na akong magagawa. Dahil hindi naman ako manggagamot. Diba? Ang may tutulong ko lang siya, abot-abot lang para sa pagkain mo. Yun lang. At hindi naman kita bibigyan ng malaking halaga kasi nga kung ano-ano rin binibili mo. Pangkain lang. Ngayon, kanina nag-usap tayo bago ako umalis, di ba? Bago ako pumunta kay Ate Intay, sabi mo, umuo ka doon sa aking mga pinaliwanag sa'yo. O, huwag mo sabihin sa akin, nagbago na isip mo. Walang ibang solusyon, kundi yun lang, ang magpa-doktor ka, magpa-ospital. Wala nang iba para ka mabuhay pa. O hindi kaya may posibilidad na humaba pa buhay mo. Gumaling ka pa. Ito sasabihin ko sa iyo ha. Pagka hindi mo ako ngayon pinakinggan, hindi na tayo magkikita ulit. Pero ikaw makikita pa kita ulit, ililibing ka na lang namin. Yun na yun, ang kasunod na mangyayari. Pero kung halimbawang makikinig ka, magpapa-hospital ka, may pag-asa, malaki ang pag-asa na gumaling ka, bumalik yung dating kalusugan mo, tapos papayagan kitang tumira sa bahay sa amin. Okay ba yon? O yun. Tapos tutulong-tulong ka lang ron kung anong gusto mong gawin. Katulad dati, walis-walis, tapos may sahod ka. Oh, yun. Yun ang kondisyon natin. Naka-vlog yan, oh. May pure pa. Ano? Tara na kasi gumagabi na. Kaya Ha? na pupunta. Ano? Kami na pupunta bukas yan. Ano? Kami na natin yan ipupunta. Si Ate Jenny, nagkausap na kami, siya nga nagbigay niyan. Pinaliwanag niya na sa akin. Na nagsabi ka rin daw kay Ate Jenny na gusto mo ako, si Kuya Ka-Business ang tutulong sa iyo. Di ba? Mamay dumilit, hindi pa tapos ang taon eh. Ha? Ayaw ko mamay dito hindi pa tapos ang taon. Anong hindi pa tapos yung ataol? Anong ataol? Bakit ataol? Taon, kaya, Ha? taon. Taon. Hindi ko pa Ay pagka hindi ka nagpa-hospital, baka hindi ka naabuti ng bagong taon. Ngayon kung magpapa-hospital ka, baka wala pang ilang araw, depende sa sabihin ng doktor, makalabas ka na rin kagad. Doon ka na sa bahay magbagong taon. O kasama ka namin doon sa pagbabagong taon, sa business house. Tapos hindi kaya, pasyal ka rin kila Ate Intay, kung sino gusto mong pasyalan, pwede mo na gawin lahat kasi babalik na yung kalusugan mo eh. Sigla ka na ulit eh. Eto na naman tayo mga ka-business eh, sinasabi ko eh. Ano? Dapat panindigan mo yung sinabi mo kanina. Hindi ako nagbibiro sa'yo ha. Pagka halimbawa hindi ka pa rin sumunod sa akin, eto, ubos na baraha ko sa'yo. Wala na akong magagawa. Ano? Tigil-tigilan mo ako, hindi ka nga makatayo, ikaw pupunta roon. Sa Ate Jenny, hindi ka nga rin sumusunod din sa kanya, kinikengkoy mo lang din siya. Kahit nga yung gamot na sinabi mong tinapos mo, hindi mo naman pala tinapos yung sa barangay.
Yung unang nagsumbong sa akin si Ate Jenny. Oh, paano ka gagaling yan? Tapos sabihin mo, gusto mo pa mabuhay. Paano ka mabubuhay niyan? Pinapatay mo sarili mo. Tara na. Hindi ka magsisisi. Ako na nagsasabi sa'yo. Tsaka kung mamamatay ka. Di ba? Ganun lang yun. So doon ka na sa may pag-asa ka pang gumaling. Lahat naman ng tao mamamatay. Pero kung ikaw magpapa-hospital, posibleng hindi ka pa agad mamatay. Intindihan mo? Sayang oras. Tara na, isot mo na yan. Sige na. Ha? Ano? Ayan ang sinasabi ko, ayaw mo na, nagbago na isip mo eh. Ang bihira o mga ka-business oh. Yo, di kita pipilitin ha. Kung ayaw mo makinig sa akin, karapatan mo yan. Katawan mo yan, buhay mo yan. Sa akin lang, pagmamalasakit. Walang sisihan ha. Ulit ang tanong, gusto mo pang mabuhay? Kailangan mong magpa-doktor. Sama ka sa akin ngayon. Papadoktor kita. Ha? Bagong taon. Huwag mong intindihin yung bagong taon, wala namang naidudulot sa yun. Bakit sa yung bagong taon? Masaya ito. Ha? Masaya. Paano magiging masaya kung nasa ataul ka na? 'Di ba? Magpa-doktor ka na para pagdating ng bagong taon, matagal pa yun ilang buwan pa, ay malusog na yung katawan mo. Kung hindi ka magpapadoktor, baka hindi ka umabot ng bagong taon, mamamatay ka. Sinasabi ko sa'yo. Sa sitwasyon mo, kwento sa akin ni Ate Inday yung mga binanggit ng doktor sa'yo, yung bato mo, yung puso mo, ang daming komplikado na mga organs sa katawan mo. Tapos may signs ka pa ng diabetes. Kasi pagka ayaw mo, alis na ako. Hindi kita pipilitin. Naawa lang talaga ako sa'yo. Sama ka hindi? Magpapadoktor ka hindi? Gusto mo pang mabuhay, umaba buhay mo. O yun naman pala, magpadoktor ka. Tara na. Halika na. Kasama mo naman ako eh. Kasama mo si Kuya ka-business, di naman kita pababayaan eh. Tara na. Ha? Saan? Ay, nako. So ayun na mga ka-business, hindi ko nakukulitin ito kasi kilala ko to. Pagka nagdesisyon na siya ng ganyan, wala na tayong magagawa dyan. Yun na yung kanyang pinal. Ayun, Jo. Tutuloy na ako. Maraming aral yung kwento ng buhay mo, Jonathan. Maraming kapupulutan ng aral. Kung pipiliin at hahanapin lang yung mga positibong aspeto. Pero kung ikaw lang ang panonoorin, maraming may inis. Ibig sabihin kung uunawain ka lang ng kung ano yung physical mong anyo, kalagayan, ay maraming magja-judge. Pero ito lang masasabi ko mga ka-business naming minamahal sa lahat ng viewers. Total pakiramdam ko, huling pagkakataon na rin naman namin magkikita ni Jonathan eh. At ang kasunod nito ay sana mali ako sana mali ako. Pinapanalangin kong mali ako, pero hindi ako pwedeng magkunwari sa inyo kung ano yung aking pakiramdam, no? Nasabi ko lang dito yung aking pakiramdam. Sana nga mali. Ngayon po ganito,
Kaya sinasabi kong napakaraming kapupulutan ng aral sa istorya nito ni Jonathan at saka Nanay Marita. Ay ang daming saklaw nito, gobyerno, di ba? Public service, yung patungkol sa kalusugan ng mga mamamayan, hindi lang kalusugang medikal, pati mental. Ang daming kakulangan ng bayan natin. Yung mga gumagawa ng o bumubuo ng mga batas o tuntunin, patakaran, ay isa ito na dapat huwag kalimutan, kasi merong sinasabi ang batas na yung mga ganitong sitwasyon ng mga kababayan natin ay kailangan daw merong kamag-anak na kasama. Halimbawa, kapag namatay sa punerarya, kailangan meron daw kamag-anak. Wala nga kamag-anak na gustong magpakilala o hindi kaya ay magmalasakit Itinatatwa nga po sila, yun ang katotohanan. So ibig ko sabihin, dapat merong mga pag-aaral sa mga ganong klase ng mga patakaran na hindi makiklaim yung mga benepisyo na halimbawa libreng libing, taol, mga serbisyo pa, iba pa. Basta ang daming aspeto. Kayo po mga ka-business, simula't simula, lalo na doon sa mga nakapanood ng vlog ko, kay Jonathan at saka kay Nanay Marita, sa day 1 pa lang at nasubaybayan yung istorya nila. Ano pa yung mga dapat bigyan ng pansin, hindi lamang ng kapwa natin na mamamayang Pilipino, kundi maging higit sa lahat doon sa mga kinaukulan, doon sa mga may kapangyarihan, sa may mga yung gumagawa ng mga patakaran. Yung ang dami talaga, nakakalungkot lang. Ito, hindi siya tinanggap ng DSWD, di ba? Bakit? Anong klaseng serbisyo yun? Pondo ng taong bayan, pera ng taong bayan yung ginagamit riyan. May pondo yan taon-taon. Bakit, di ba? Yung ibig ko lang sabihin, sana i-review. Magdedepende siguro sa mga sitwasyon at pagkakataon. Kasi kung inaccept ng DSWD itong mga ito, malamang sa malamang ay malaki na ang naging improvement, unang-una sa kanilang mentalidad at saka yung kalusugan, kamalayan, Kasi wala nga kasi nagtuturo sa kanila, katulad Jonathan, akala niya okay lang yung hindi naliligo. Yung mga ganong aspeto ba? Ngayon, hindi yan makukuha ng instant na pagtuturo lang, agad-agad paniniwalaan nila kasi mga may edad na sila Nakasanayan kasi, akala nila okay lang yung ganon. Nasa basurahan lang tayo, walang magpapaalis sa atin. Basta importante, manghingi tayo, kakain tayo, alright na yan. Ganon ang kanilang walang nagturo ng tamang paraan ng pagdadala ng buhay at pamumuhay. So Joe, tutuloy na ako. Ayaw mo talaga. Ayaw mo na magbago isip. Tara na Joe, sige na. Akala ko ba naniniwala ka sa akin? Ba't ayaw mong sumunod sa akin ngayon? Ha? Bagong taon. Bagong taon? Oo. Sige. Choice mo yan. Tuloy na ako. Anong gusto mo sabihin sa mga viewers natin, mga ka-business? Kuya ka business. Ikaw yan dito sa akin. Dinala uli ako.
Para hindi ko makalimutan. Yun po, salamat po. Mag-bewis ko po. Maraming salamat po. Kaya niyo lahat. Hindi ko po kayo nakalimutan. Yan po, salamat po. Sorry po. Thank you. Mahal ko po kayo. Yun lang po. Maraming salamat. Kaya na po si Mama. Kaya na, patay na po si Mama. Ayun, ako naman si Mama. Yun lang po, sorry po. Okay na. Saan po kaya? Sakit mga ka-business at so yun po, wala na akong masabi pa. Ingat po palagi mga ka-business. Hanggang dito na lang po. Ano yung gusto mo bilhin? Pansit? Ano pa? Paano? Ano pa? Surprise. Sige, lahat ng gusto mong kainin, bilhin mo. Ito, sobra-sobra na yan, 200 ha. Okay, at si Ate Jenny raw mamaya pupuntahan ka rin naman dito. Ipapaalam ko rin sa kanya na hindi kita nakumbinsi ha. Okay? Ayan na mga ka-business oh. Pasensya na kayo ha. Basta ako. Yo. Ano Jo, sama ka na Jo. Kahit hindi tayo sama ka na. Ako na. Tara na, ha? Ako na pupunta. Pupunta ka sa akin, mumultuhin mo ko, ganun. Hindi. Ha? Kala mo ba takot ako sa multo? Hindi ako takot sa multo, naghahanap nga ako ng multo eh. Okay. Ha? Hindi mo na magagawa yung pagkapatay ka na. Sige na, sama ka na sa akin. Sige na. Tara, mga ka-business. Last naman na ito. Kukulitin ko na rin. Sige na, tara na. Sige. Ako na. Paggamot tayo. Pa-doktor. Tara. Malapit lang naman yung hospital eh. Halika na. Tara. Ha? Ayaw mo talaga. Sige na. Suko na ako.